Di na po kailangang introduce. At it's always my privilege po na tumayo po sa harap po nyo, no? Dahil ang pangangaral po ng salita ng Diyos, sobrang taas po ng respeto ko dyan. Alam ko po ganon din po kayo. Tama po ba? At napakahalaga po kasi ng Word of God. Dahil kung wala po ang Word of God, nasaan na po kaya tayo ngayon? Tama po ba? So praise the Lord for the preaching of the Word of God. And by the way, binabati din po natin ng maligayang 21 years ng pagpapastor, ang Pastor Bernard. Pastor, maraming salamat po for 21 years of your ministry sa Panginoon. Kami pong lahat ay bunga ninyo ng inyong pagpapastor. So praise the Lord po sa bagay po na yun. Mga kapatid, hayaan po ninyo na ako po ay magpagamit sa Lord para kayo po ay bahaginan ng kanyang salita. Tayo po muna ay tumayo at tayo po humingi muna ng gabay sa Panginoon, ng blessing sa Panginoon as we start studying His Word. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Dakila naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na muli po ninyo kaming pinagtipon sa bahay-sambahan, sa bahay-dalanginan upang kami ay sama-samang magpalakasan at huwag kaming huminto, huwag kaming lumayo sa iyo, kundi manatili kaming nag-aapoy, nagiinit ang aming pananampalataya. Dahil sabi nyo nga po sa iyong salita, darating ang panahon, marami ang tatalikod sa iyo. Darating ang panahon, marami ang maglalamig ang pananampalataya sa iyo. Pero kasama namin ang aming mga kapatid, meron kaming Biblia, meron kaming banal na spirito, meron kaming mga tagapagturo ng iyong salita, meron kaming simbahan. Alam namin, Panginoon, kasama ka namin, mananatili po kaming mainit sa aming pananampalataya. Panginoon, basbasan niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga po, naniniwala kami na bilang tao, hindi po namin ito kayang interpret sa aming sarili. Magfe-fail kami, Panginoon, kung magtitiwala kami sa aming talino bilang tao. Hayaan niyo po, Lord, ang banal na spirito ang mag-guide sa amin, ang mag-convict sa aming mga puso. Sino man, Panginoon, ang nangangailangan ng rebuke, ng correction sa araw na ito, ikaw, Lord, ang mag-rebuke sa amin. Gamitin niyo lamang po ang tagapagsalita. Pero ikaw po, sa pamagitan ng salita ninyo, ang mag-rebuke sa bawat isa. Instruct niyo kami unto righteousness. Instruct niyo kami, Panginoon, nang manatili po kaming tama sa iyong harapan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Marahil, Panginoon, meron kaming mga ginawa nitong mga nakalipas po na araw na hindi namin kayang banggitin sa aming katabi ngayon dahil marumi, makasalanan, Panginoon, ang aming ginawa, inisip sa nilalita. Pero Panginoon, we believe na kung kami ay magko-confess sa iyong harapan ng aming mga kasalanan, you are just and able to forgive us our sins. Kaya patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala. At hiling din po namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, na hayag po ninyong ituro sa amin, lalo po sa mga taong hindi pa po tiyak ang kaligtasan, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa aming mga makasalanan. At ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang kami ay iligtas, upang kami ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. I pray, Lord, mamaya, sino man, Panginoon, mga bisita o mga taong hindi pa po tiyak ang kaligtasan, magligtas po kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Dahil wala na pong pinakamahalagang matiyak namin sa buhay na ito, kundi ang kaligtasan, Panginoon, ng sino mang sasampalataya sa iyo ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Salamat po at ikaw po ang siyang manguna, madakila, wala pong pangalan ng maitaas ngayon. Wala pong pangalan ng madakila, mapuri, mapasalamatan, kundi tanging ang pangalan mo lamang sa aming kalagitnaan. Ito pong lahat ay panalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Makakaupo na po tayong lahat. No? Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay maikli lamang. No, sir, paki-flash nga po yung ating screen. Ang pag-aaralan po natin ay dalawang mahalagang huwag. Dalawang mahalagang huwag. Sa Bible po, marami kayong mga babasa na sinabi na huwag. Tama po?
Yung 10 utos lang, puro huwag yun eh. Pastor, di ba po? Maraming huwag sa Bible. Pero ito pong pag-aaralan natin ay 2 mahalagang huwag. 2 lang pero mahalaga. Amen po ba? I hope po kahit 2 lang, pagpahalagahan natin. Di po ba? 2 lang, Brother Lesser, parang bitin. Parang pansit canton, no? Pag isa, kulang. Pag 2, sobra. Dito po, 2 lang. Pero sana, sobra-sobra pa nating ma-appreciate itong mga mahalagang bagay na ito na nais po ng Diyos na maintindihan po natin. Amen? Na nais po ng Diyos na pagpahalagahan po natin. Isa po sa mga bagay na gusto ng Panginoon ay pagpahalagahan natin yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Amen? At wala na po akong maiisip na mga tao sa mundong ibabaw na ito na tunay na magpapahalaga sa kung anong mahalaga sa Diyos, kundi yung mga anak po ng Diyos. Tama po ba? Yan po ang isa sa malaking ebidensya po ng kaligtasan. Kung ang isang tao po, may pagpapahalaga siya sa mga bagay na mahalaga sa Diyos, nagpapakita lang po ng isang ebidensya na siya ay tunay na ligtas. Pero tingnan niyo po yung mga tao na mula po nung una hanggang sa mamatay, ano man yung mahalaga sa Diyos, hindi mahalaga sa Kanya. Tanungin natin, tunay ba itong kumilala sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas? Amen? Nandyan pa po ba kayo? Kaya po itong ginagawa po natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpapakita lamang po talaga na may pag-ibig tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ang Diyos, ikikip mo yung kanyang mga salita. Ano bang salita niya? Ano bang utos niya? Ang Bible, ang Word of God. Amen? So this is the very Word of God. Ito po ang commandment ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, pagpapahalaga mo ang mga salita ng Diyos. Amen po? So ito po, 2 lang po yung kinuha natin na huwag. Pero sana, after our worship, mapagpahalagahan po natin. Kasi mahalaga sa Diyos eh. Amen? 2 mahalagang huwag. Ano po yung unang huwag? Number 1, kung nagno-note po kayo, pwede nyo po itong i-take note. Huwag paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Huwag nating paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Kung babasahin, aaralin po natin ng Word of God, isa sa mga katangian po na pinakita ng Diyos sa atin, ino-honor at pinapahalagahan ng Diyos anumang bagay na pinagkasunduan sa lupa. Tama po ba? Anumang bagay na pinagkasunduan sa lupa ay pinapahalagahan po ng Diyos. Anong bagay na pinangako mo, pinapahalaga ng Diyos. Ine-expect ng Diyos na pangangatawanan mo. Tama po ba? Kaya mahalaga po sa Panginoon, anumang bagay na ating pinagkakasunduan dito po sa lupa. Kayo po, individual, ano po yung mga bagay or mga bagay na meron ka, mga bagay na kinumit mo sa ibang tao? May trabaho ka po ba? Nag-apply ka po ba sa trabaho na yan? Nakipagkasundo ka ba sa boss mo sa trabaho po na yan? God is expecting na anuman yung ikinomit mo, tutuparin mo. Tama po ba? Amen po ba? God honors commitment. God honors relationships. At lalong higit kapag yung relationship po na yan, or anumang bagay na kinumit natin sa Panginoon, siya ang nagsama sa atin. Amen? Let's look at our Bibles po. Next slide, sir. On the book of Matthew chapter 19, verse 6. Specifically, ang context po ng verse na ito ay patungkol po sa mag-asawa. Okay? Yung context po ng verse na ito, patungkol po sa mag-asawa. At ang relationship po ng mag-asawa ay isa po sa pinaka-basic and fundamental na relationship ng ating society, ng ating lipunan.
Hindi nga lang po ng lipunan, pati ng simbahan. Amen po ba? Ang basic unit ng society and even our church is family. At ang family po, ang fundamental part ng family ay ang husband at ang wife. Amen? Kaya nga po kahit walang anak ang mag-asawa, they are family. Dahil mag-asawa po sila. Pamilya po ang turing at trato po ng Diyos dyan. Okay? At tingnan nyo po kung gaano kalaki ang respeto pinapakita ng Diyos sa pamilya. Verse 6, wherefore, they are no more twain, but one flesh. Yung mag-asawa daw po, hindi na dalawang laman. Hindi na kayo separate individual, but one flesh. Sa paningin po ng Diyos, ang mag-asawa ay iisa na pong laman. Amen po ba? Iisa na po ang mag-asawa sa harap ng Diyos. Okay? What therefore God hath joined together. Pero tingnan niyo po yung second clause. Ang pinag-uusapan sa first clause ay ang mag-asawa. Pero sa pangalawang clause, pinapakita po anuman ang pinagsama ng Diyos. Include natin yung first clause, pero hindi lang ang mag-asawa. Anumang bagay na pinagsama ng Diyos. Ano pong sabi ng Bible? Let no man put asunder. Anumang pinagsama po ng Diyos, huwag mong paghiwalayin, tao. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, isa po sa napakahalagang bagay na iingatan nating mga mananampalataya, lalo po ng mga mag-asawa, yung inyo pong pagiging mag-asawa. Amen po? Amen po ba? Dahil sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, marami pong nakasalalay. Marami pong naaapektuhan at marami pong maaapektuhan. Amen po? Unang-una na po ang inyong mga anak. No? Minsan, itong topic na to parang ang sensitive pag-usapan kasi marami tayong nakikita sa lipunan natin or sa paligid natin na ganito eh. Pero may Word of God po tayong standard na kailangan po natin talaga itong pag-usapan dahil merong standard ng Diyos sa bagay po na to. Amen po ba? At hindi po tayo dapat matakot na ituro, ipangaral yung standard ng Diyos patungkol po sa bagay po na to. Patungkol po sa mag-asawa. Andiyan pa po ba kayo? Husband and wife, kailangan nyo pong pagpahalagan yung inyong relationship. Dahil nakasalalay din po dyan yung inyong mga anak. Amen? Dahil nakasalalay din po dyan yung ating simbahan. Alam niyo po ang isang tinatarget ng dyablo, ni Satan, para ang simbahan po ay mabuwag, para ang simbahan po ay masira. Ang isa po sa tinatarget ni Satan ay yung pamilya. Amen po? Amen po ba? Kapag ka dun pa lang sa pundasyon, sira na, masisira na yung kabuuan ng bahay. Nakukuha niyo po yon? Kapag sa pundasyon pa lang mahina na, masisira yung buong bahay. So, kaya po ang target ng kalaban natin ni Satan, masira po yung foundation ng church, which is the husband and wife. Amen po ba? Amen po? So I plead, lalo po sa ating mga nanay at tatay, para po sa aming mga young people, para po sa next generation, please show an example to us. Amen po ba? Amen po ba? Please show an example of a biblical marriage sa harap po ng Diyos. Kasi kailangan po namin ng halimbawa galing po sa inyo. Kanina, nagpapakanta si Brother Joel, na nagiging emotional ako. Kasi sabi ko, ang sarap pala pag ang nagli-lead sa church ay mga tatay. Ang sarap pala pag ang nagli-lead sa church ay tatay. Ang sarap makita yung example ng mga tatay that they are leading you to godly things sa harap ng Panginoon. Tatay, pangunahan niyo po kami ng inyong mga mabubuting halimbawa. Pangunahan niyo po yung inyong pamilya ng mabubuting halimbawa.
Pangunahan niyo po yung inyong mga asawang babae. Pangunahan niyo po yung inyong mga anak. Kasi po, kailangan po namin kayo. Ganon din po sa mga nanay. Pasako po kayo sa inyong mga asawang lalaki. Show us a good example of a biblical marriage. Alam niyo po, marami na pong pamilya ang sira at wasak. Kailangan po namin ng pattern. Kung ano po talaga yung tamang standard at pattern ng pagpapamilya sa harap ng Diyos. Kasi po ang danger, kapag ka nasanay po tayo sa kung anong pinapakita ng mundo na normal, yun na po ang nagiging normal sa atin. Normal naman yan eh. Tama po ba? Pag nakita mo ngayon, puro ito yung ginagawa, ito yung pattern ng mga tao sa labas, iisipin mo, ito na yung normal, ito na yung tama, ito na yung katanggap-tanggap. Tama po ba? Sa madaling salita po, namamanhid tayo sa kung ano yung mali. At unti-unti, tinatanggap na natin yung mali bilang tama. Tama po ba? Tingnan niyo po yung i-relate po natin sa daan. I-relate po natin sa pagdadrive. Marami pong mga nagdadrive sa lansangan, hindi nila alam ang batas. Kaya pag hinuli sila ng HPG, hindi sila naka-helmet, sila pa ang galit. Tama po ba ako? Bakit? Ang sasabihin, bakit? Dami-dami diyang nagdadrive nang hindi naka-helmet, bakit huhulihin mo ko? Tama po ba? Tama po ba ako? Kasi nakikita mo sa paligid mo, marami namang hindi gumagawa. So yun ang tama. Tama po ba? Kung anong ginagawa ng nakararami, nagiging tama sa paningin natin. Tama po ba? Pero yun po ba ang tama? Mali po, tama? Mali po, tama. Naguluhan na din tuloy ako. Mali po, di ba? Ang nagsasabi po ng tama kung ano ang batas. Tama po ba? At sa buhay natin mananampalataya, ano ba ang batas? Ano ba ang tama? Ito po ang batas. Ito po ang tama. Ang salita ng Diyos. At ito po ang dapat nating maging standard. Kaya nga po yung kahalagahan na tayo po ay laging nagkakatipon para lagi tayong naaalala ano ba ang tama, ano ba ang standard ng salita ng Diyos. Amen po ba? Subukan mo na isang buwan hindi ka magsimba. Mapapansin mo yung iyong pananaw, yung iyong standard, hindi na standard ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung standard ng labas ang unti-unti mong tinatanggap bilang tama. Tama po ba? Ganon din po sa lahat ng aspeto ng buhay natin, even sa pagpapamilya. Kaya nga po sabi ko, sa mga nanay at tatay ng simbahang ito, malaki po yung ginagampanan yung role para sa amin na mga young people. Naghahanap po kami ng standard ng tamang marriage. Please show us. Please, pakita niyo po sa amin. We need that. Amen po ba? We need you. Kailangan po namin kayo. Kailangan po namin ng godly marriage na magiging pattern po namin. At wag po nating paghiwalayin yung pinagsama po ng Diyos. Amen po ba? Kasi po itong isang ayaw na ayaw ng Diyos. Anong mang bagay na pinagsama niya at paghihiwalayin natin, ayaw po ng Diyos yun. Tama po ba? Tayo nga lang, pag meron tayong binubuong isang bagay tapos merong nakikisali, no? Merong nangaasar, di ka papayag, nagagalit ka kasi alam mo, binubuo mo yung bagay na yon. So lalo pa po ang Panginoong Diyos. Next po, next verse, sir. Proverbs 6:16. Di ko po alam kung narinig nyo na po ito, no? Sa Proverbs 6, these 6 things that the Lord hate. Meron pong 6 na bagay na ayaw po ng Diyos. 7 are an abomination unto Him. 7 po doon, 7 po ay kasuklam-suklam. May 6 pong ayaw ang Diyos, tapos 7 po kasuklam-suklam. So dapat malaman po natin yan. Kasi baka yung 6 ginagawa pala natin. Tama po ba?
Okay? Baka yung 7, nakasuklam-suklam sa Diyos, ginagawa po pala natin. So kailangan po tayong maging aware. Hindi ko na po babasahin lahat, no? Pero doon na lang po tayo sa pinakahuli. Next slide, sir. Verse 19 na po tayo. A false witness that speaketh lies, yun daw pong sinungaling na, ano po ba sa Tagalog to? Not saksi, yes. And he that soweth discord among brethren. Ano po itong panghuli na ayaw po ng Diyos? Siya daw po na naghahasik ng discord. Pag sinabi po nating discord, nakakita na po ba kayo ng laman po ng kuryente, ng wire? Ano po itsura ng laman ng kuryente? Para po siyang hibla-hiblang mga copper po, di ba? Mga tanso na magkakasama. Tama po ba? Or pasimplihin pa natin, parang walis tingting. 'Di ba? Yung walis tingting, para magamit mo yung walis tingting, ano po yung kailangan mo? Kailangan may tali yung walis tingting para magbuklod-buklod yung walis tingting. Alam niyo po ang ayaw na ayaw ng Diyos? Yung magkakasama, paghihiwa-hiwalayin mo. Yung tali ng walis tingting, tatanggalin mo. Paano na magiging kapaki-pakinabang yung walis tingting kung wala ng tali? Andyan pa po ba kayo? Kapag po pinagsama ng Diyos, huwag po nating paghiwalayin. Lalo po, ganun din sa simbahan. Kung tayo po'y pinagsama-sama po ng Diyos, gusto ng Diyos tayo magkakasamang gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Huwag po tayo ang maging gagamitin para mag-sow ng discord. Amen po, Kristyano? Diyan ka pa po ba? Huwag mo pong hahayaan na gamitin ang iyong dila para masunog ang kagubatan. Di ba sabi ng Book of James, napakaliit na dila pero sumusunog ng buong gubat? Di ba? Ilang pagkakaibigan na ang nasira ng chismis. Hello? Are you still there, mga kapatid? Ilan na pong pamilya ang nasira dahil po sa pagtataksil? Ilang pamilya na po ang nasira dahil sa pagtataksil? Isang maliit na bagay ay pwedeng sumira sa marami. Amen po ba? Sabi nga po ng Book of Ecclesiastes, isang maliit na patay na langaw pwedeng makasira sa isang gamot. Or sabihin natin para mas simple pa, sa isang juice, sa isang pagkain. Di ba? Bakit po kayo gumagamit ng serving spoon? Para hindi masira yung pagkain. Anong nakakasira dun sa pagkain? Di ba? Kasi meron pong pwedeng makasira yung yung laway natin, di ba? Pwedeng mag-cause siya na masira yung pagkain. Isang maliit na bagay, pwedeng sumira sa marami. Nagets po ba natin? Isang bagay na pinagsama ng Diyos, pwedeng sirain ng isang maliit na bagay. Amen po ba? Mga kapatid, aware po ba tayo sa mga bagay na pwedeng makasira sa mga bagay na pinagsama ng Diyos? Are you still with me po? Tahimik po tayo Tahimik po ba tayo dahil nakikinig? Tahimik po ba tayo dahil sinasa puso natin yung ating pinapakinggan? O tahimik tayo dahil inantok na tayo? Sana naman hindi yung panghuli, no? And he that soweth discord amongst the brethren. Wag po tayo yung magiging cause ng division. Wag po tayo yung magiging cause ng pagkasira ng isang bagay na mahalaga sa Panginoon. We should always remember that. Mga members, ingatan po natin ang church. Bawat member ng pamilya, iingatan niyo po ang inyong pamilya. Workers, employees, iingatan po natin ang ating trabaho. Amen po ba? Dahil kapag pinagsama tayo ng Diyos, gusto ng Diyos, magkakasama tayo ng maayos.
at hindi po sira at wasak. Andiyan pa po ba kayo? Next verse po, sir. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Ayan. Pinamamanhik, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinth, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na kayo, bawat isa sa inyo, lahat kayo ay magsasalita ng iisang bagay, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Kailangan po tayo buklod-buklod. Kailangan po tayo iisa. Amen po ba? We have to be with the same mind. We have to be united kung saan man po tayo pinagsama ng Diyos. Kaya nga po sabi ko kanina pa, napakahalaga po yung tayo ay nakakapag-church. Huwag po nating babaliwalain yung every Sunday nakakapagsimba po tayo. Kasi every Sunday, nakakapag-binabind po tayo ng Panginoon para maging iisa po yung iniisip natin. Isipin mo nga naman, iisa yung preaching. So iisa tayo ng napapakinggan. Dahil iisa tayo ng napapakinggan, iisa tayo ng nagiging standard. Tama po ba? So nangyayari yung sinasabi ng 1 Corinthians 1:10. Iisa tayo ng sinasabi, iisa tayo ng judgment, iisa tayo ng isip. Kasi nga iisa tayo ng salita ng Diyos na napapakinggan. Tama po ba? Kaya nga po napakahalaga, may win po natin yung ating mga unsaved loved ones pa. Pag-pray po natin, para maging iisa din po natin sila ng pananampalataya. Iisa po natin sila ng isip, iisa po natin sila ng standard. Amen po ba, mga kapatid? We have to be on the same mind. We have to be of the same judgment. We have to be united. We have to be perfectly joined together. Dapat po iisa tayo. No? Kung nakakita na po kayo, siguro yung iba po dito, naranasan nyo ng ma-involve po sa CAT or ROTC. Tama po ba? Naranasan nyo na po bang magmarcha? Naranasan nyo na po magmarcha? Pag pinagmarcha po tayo, yung commandant natin, meron niyang utos, no? Ba? Kaliwa, 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 kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Pagka dun sa beat na yon or dun sa yung ano na yon, direction na yon, dahil naririnig nyo pare-parehas yun, pare-parehas din kayo ng galaw. Tama? Pag kaliwa sila, kaliwa ka din. Pag kanan sila, kanan ka din. Ang problema, pag hindi ka nakakapag-practice, kaliwa sila, kanan ka naman. Tingnan niyo po yung nagmamarcha na sali-saliwa. Maganda po bang tingnan? Pangit po tingnan pag hindi po sabay-sabay ang marcha. Ganon din po tayo sa simbahan. Dapat iisa po tayo ng marcha. Amen po ba? Dapat iisa tayo ng beat na minamarchahan. Ano ang beat? Ito ang beat. This is our beat. Ito po ang magsasabi ng kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Iisa tayo ng takbo, iisa tayo ng marcha. Amen? Ganon din po sa pamilya. Nawa po, ito po ang ating marcha. Ito po ang ating kaliwa, ito ang ating kanan. Amen po ba? Mahirap po pag pinagsama natin yung hindi naman pinagsasama ng Panginoon. Tingnan niyo po itong next po natin. May 1.2 po eh. No? 1.1, wag nating paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Pangalawa po, wag nating pagsamahin ang pinaghihiwalay ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Wag po nating paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Pangalawa, wag po natin pagsamahin ang pinaghihiwalay ng Diyos. Hindi po lahat pinagsasama po ng Diyos. Yung iba po, pinaghihiwalay po ng Diyos. Marami pong instances sa Bible, di po tayo maubusan, ng mga bagay po na gusto ng Diyos na humiwalay tayo. No? Meron po tayong ilan sa mga bagay po na to. Number 1 po, separate from unclean things. Humiwalay po tayo sa mga bagay na marurumi sa harap ng Diyos.
Isang bagay na makikilala natin ng Diyos sa kanyang salita, kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili, ang Diyos po ay matuwid. Tama po ba? Ang Diyos po ay malinis, ang Diyos po ay mabuti. At dahil siya ay mabuti, matuwid, hindi po siya makikipag-fellowship sa kasamaan. Tama? Hindi po siya makikipag-fellowship sa kasalanan. Sabi nga ng 1 John, ang Diyos ay liwanag, hindi siya sasama sa dilim. Tama po? Kaya po ang nais ng Diyos sa atin, kalooban po ng Diyos sa atin, humiwalay po tayo sa mga bagay na nakikita niyang marumi. Separate from unclean things. Next slide, sir. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, ang sabi po ng Bible, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord. No? God said, we have to separate from them. At sino po sila? And touch not the unclean thing, and I will receive you. Humiwalay po tayo sa mga bagay na marurumi. Dahil hindi po tayo para sa mga bagay na yun, o laan para sa mga bagay po na yun. Amen po ba? Humiwalay po tayo sa bisyo. Dahil ang Kristiyano hindi nabubuhay na para sa bisyo. Tama po ba? Humiwalay po tayo sa mga maruruming bagay. Paulit-ulit po natin itong pinag-aaralan. Paulit-ulit natin itong naririnig. Bakit po? Kasi minsan paulit-ulit din tayong sumusuway eh. Kailangan minsan yung mga paulit-ulit nating naririnig. Kasi ang paulit-ulit mahalaga sa harap ng Panginoon. Tama po ba? We have to separate from the unclean thing. Ano pong sabi ng Panginoon? And I will receive you. Ibig sabihin pala, hindi ka pala i-receive ng Diyos kung humahawa ka pa sa mga maduduming bagay. Lahat po tayo, alam natin sa sarili natin yan. Individually, yung puso natin, kapag ka po tayo ay merong karumihan sa puso natin, alam natin hindi tayo nakakapag-fellowship sa Diyos ng malaya. Tama po ba? Alam mo kung bakit wala kang ganang mag-pray sa umaga. Alam mo kung bakit wala kang ganang magbasa ng Bible. Tama ba? Tama po ba ako? Alam mo kung bakit wala kang gana sa mga spiritual na bagay. Bakit? Kasi po, meron kang hinahawakan na maruruming bagay sa harap ng Diyos. Tama po ba? Tama po kasi tinatamaan din po ako eh. We are all guilty. That we are sometimes po kaya, oftentimes, meron tayong mga bagay na hinahawakan na ayaw na ng Diyos hawakan po natin. No? So, yun nga pagka meron kang bahay, gusto mo yung bahay mo malinis, papayag ka ba yung bahay mo tatapunan ng basura? Papayag ka ba yung bahay mong malinis, dudumihan, sasalaulain? Hindi ka po papayag. Lalo pagka ganito yung pintura ng bahay mo, puting-puti. Hindi ka papayag na salaulain ng bahay mo. Hindi ka papayag na dungisan ng bahay mo. Kasi malinis ka eh. Tama po ba? Ang sabi po ng Bible, yung atin daw pong puso, yung atin daw pong katawan, ito po ay templo ng banal na Espiritu. Ito po yung temple ng Diyos. Kung ang Diyos ay nananahan sa buhay mo at sa katawan mo, sa tingin mo ba hahayaan ng Diyos na tapunan mo ito ng maruruming bagay? Hello? Sa tingin mo ba hahayaan ng Diyos at gugustuhin ng Diyos na pamahayan ito ng mga maruruming bagay? Ng ating mga nakikita, ng ating mga sinasabi, ng ating pong mga ginagawa. Amen? Kung meron pa man po, we have to repent and we have to come out from among them, sabi po ng Bible, at kailangan po nating humiwalay. Amen? Isang bagay po na tinuturo sa atin ng nature, ng likha po ng Diyos. Hindi po lahat ng bagay ay dapat magkasama. Kahit sa paglalaba, hindi pwedeng magkasama ang puti at ang dekolor. May mga bagay po na kailangang paghiwalayin. Dahil kapag pinagsama mo, mahahawa ka kung ano ang isinama mo sa buhay mo. Kung anong sinama natin sa ating sistema.
Tama po ba? Subukan po natin isama sa sistema natin yung karumihan, magiging normal na sa atin ang karumihan. Tama po ba? Pero subukan natin isama sa atin ang kalinisan. Magiging sistema na natin ang kalinisan. Alam ko po, lahat po tayo magpapakumbabang sasabihin na meron po tayong karumihan. Pero ang gusto pong sabihin sa atin ng Biblia, ng Word of God, no, we have to come out from among them and be separate. Alam po natin sa ating sarili kung ano yung mga maruruming bagay na yon. Talikunan na po natin, pagsisihan po natin, at humiwalay po tayo. Tama po ba? Amen. Next po. 3 separate po to. Second one, separate from wrong relationship. Okay? Separate from wrong relationships. Alam niyo po ang isang bagay na meron sa mga relasyon, ang relasyon po ay nagbabago ng priority mo sa buhay. Tama po ba ako? Sigurado makaka-relate po yung mga nag-asawa na eh. Iba yung priority mo nung ikaw ay single at iba yung priority mo nung ikaw ay nag-asawa na. Kasi nga, pumasok ka sa isang relasyon. Ang relasyon po, ang isang nature ng relasyon, merong babaguhin sa'yo. Tama po ba? Yung dating kaya mong ginagawa mo, hindi mo na gagawin. O di kaya yung mga bagay na hindi mo ginagawa, gagawin mo na. Pero tandaan po natin na even relationships, may mga bagay po na hindi tama at may mga bagay po na tama. No? Kaya nga po mahalagang tanong doon sa point number 1 natin, sabi po doon, huwag nating paghiwalayin ang bagay na pinagsama ng Diyos. Tanungin nga po natin ang sarili natin, anong mga relationship sa buhay ko ang Diyos ang nagsama sa atin? Anong mga relationship sa buhay ko ang ako lang ang nagsama sa sarili ko? Tama po ba? Can you tell me, mga kapatid, lahat ba ng bagay at ginawa natin sa buhay natin, Diyos ang nagdala sa atin doon? Isa pa pong tanong. Pwede niyo po bang sabihin sa akin, lahat ba ng bagay na pinuntahan mo at lahat ng ginawa mo, Diyos ang nagdala sa iyo doon? Lahat po ba ng bagay, Diyos ang naglagay sa atin doon? Sa maling relasyon ba, Diyos kaya ang naglagay sa atin doon? Diyos po kaya ang naglagay sa atin doon? Sabi po ng Bible sa Book of Ezekiel, ibinigay na sila ng Diyos sa kanilang mga masasamang nasa. O hinayaan na sila. Hindi ang Diyos ang naglagay, kundi hinayaan na sila. Amen po ba? Mga magulang, makaka-relate po kayo, hindi lahat ng bagay na pinipili ng inyong anak, ginusto nyo para sa kanila. Pero meron silang gusto at hindi nyo sila makokontrol sa lahat ng bagay. Mamimili at mamimili sila. Ganon din po tayo. May mga bagay po na tayo ang pumili kung bakit na po tayo nandoon. Amen po ba? Kaya po we have to be wise sa Word of God kung ano yung ating pinipili. At nawa po piliin po natin yung right relationships. Hindi ko lang po sinasabi dito yung romantic relationship, yung pag-aasawa or pagpasok as boyfriend or girlfriend. Hindi lang po yun ang relasyon sa mundo. Even friendship, even business partners, no? They are relationships sa buhay mo na pwedeng magkaroon ng epekto po sa buhay natin. You know what? Alam niyo po, karamihan ng mga taong natuto ng bisyo, kanino nila natutunan? Karamihan po sa kaibigan. Tama po ba? So you have to be careful. Sino yung pinapapasok mong tao sa buhay mo na i-impluwensya sa'yo? Amen po ba? Amen po ba? We have to be wise in choosing our relationships. Sabi nga po ng Book of Amos, kung di po ako nagkakamali, can two men walk together except they be agreed? Pwede bang maglakad ng magkasamang dalawang tao liban na sila ay nagkasundo? Of course, nagkasundo sila. Kaya sila magkasabay ng lakad. Kapatid, sinong kasabay mo ng lakad? Who is your partner sa mga bagay sa buhay mo? Who are your friends? Who are your business partners? Di ba?
Sige po, next slide, sir. Deuteronomy 7 verse 3. Ito po, about sa marriage to, no? Sabi ng Panginoon, neither shall thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. Ang context po nitong verse po na to, inuutusan po ang mga Hudyo na wag po silang kukuha ng asawang hindi po nila katulad. Bakit po? Dahil ang consequence, kapag ka nag-asawa po sila ng hindi nila katulad, sasamba po sila sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po, yan po ang isa sa pinaka-ayaw ng Diyos, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Remember, the wisest man in the earth, King Solomon. King Solomon is the wisest man in the earth. Pero, nung nag-asawa siya ng mga hindi Hudyo, nag-asawa sila ng ibang lahi, what happened to King Solomon? Sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba po siya sa mga Diyos-Diyosan. At kung titingnan natin yung history ng Israel, mula ng panahon ni Solomon, sa kanya nagsimula yung mga hari na hindi matapos-tapos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Kaya nga po meron akong narinig Bakit daw si David ang man after God's own heart? Ang dami-daming kasalanan ni David. Number 1, nangalunya siya. Pinatay niya nga yung asawa ni Bathsheba sa kanyang pangangalunya. Nagkaroon siya ng sin sa pride. Tama po ba? Ang daming kasalanan ni David. But God still considered him as a man after God's own heart. Bakit a man after God's own heart si David? Hindi siya katulad ni Solomon na sumamba sa Diyos-Diyosan. Bakit nga po? Kasi si David po or si Solomon, si Solomon, nag-compromise siya sa wrong relationships. No? We have to be sure. We have to be wise of our relationships. Amen po ba? Amen. Salamat po. Umulan, malamig-lamig po ang panahon. Next po, next slide. Number 3, separate from worldliness. Number 1, separate from unclean thing. Number 2, separate from wrong relationship. Number 3, separate from worldliness. Lahat po tayo sa bagay na to, we are under attack. Bakit? Because the world has an access to every one of us more than ever. Kung dati, ang sanlibutan nakaka-impluwensya sa tao, ngayon po mas matindi pa ang impluwensya. Why? Because worldliness is right before your cellphone. Tama po ba ako? Ang worldliness po, isang click mo lang makikita mo na. No? Lalo na if you don't have any filter sa social media. Are you still with me, mga kapatid? So tayo pong lahat, we have to be wise in using our social media. Ako po, gumagamit din ako ng social media. No? And each and every one of us, sigurado ako, lahat tayo gumagamit po ng social media. We have to be wise kung ano yung nakikita po natin sa social media. Lalo po yung mga bata. No? Kaya nga po mga magulang, ako po, if I may recommend po sa inyo, habang maaga pa po yung mga anak natin, huwag po muna nating pahawakin ng mga cellphone yan. Lalo ng mga Facebook at social media yan. Are they matured enough para gumamit ng social media? Eh yung matanda nga minsan, hindi matured enough na mag-social media Tama po ba ako? Mali. May mga matatanda nga po, they are not matured enough kung anong ipopost sa Facebook. Tama po ba ako? Mali. Yung bata pa po, papahawakin mo ng social media. Amen po ba? Kailangan po habang bata pa, we have to have control over them. Kung ano yung nakikita nila, tayo din po, magsisimula din talaga sa atin. Kung paano natin i-restrict yung worldliness, we have to separate from worldliness. Hindi ko po ito pwedeng baliin. Kasi ito po mismo ang tinuturo ng salita ng Diyos. Over and over again, makikita natin sa New Testament, God says, separate from among them. Separate.
humiwalay po tayo. Saan po ba natin nakikita ang worldliness? Unang-una na po sa pananamit natin. Atin pong siyasatin, atin pong i-assess yung ating mga sarili. Paano ba ako nananamit? Paano ba ako dinadala ko yung aking sarili? Paano ba ako, ano ba itsura ng buko? Ano ba itsura ng sarili ko? Ano ba yung mensahe ng damit na sinusuot ko? Hello? Andyan pa po kayo? Ano bang mensahe nitong hairstyle ko? No, mukha na bang palong ng manok? Ano bang itsura? Ano bang message nitong suot ko, nitong damit ko? Nakikita ba yung pagiging Kristiyano sa aking pananamit? Hello? O nakikita na yung worldliness sa aking pananamit? How about yung ating pananalita? How about yung buhay natin? How about yung ating standard sa buhay? Paano tayo naaapektuhan ng sanlibutan? Hello? Amen po ba? Kailangan po nating maging aware. Lahat po tayo guilty, pero kailangan po nating maging aware. Kailangan po nating mag-take ng stand. No? The world is more stronger than ever. Mas malakas ang sanlibutan sa panahon po natin. Tama po ba ako? We have to take a stand. Next slide, sir. Sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. Lagi na natin pong naririnig to eh. Pero gaano po kalalim yung ating, paano natin to sinasapuso yung verse po na to. Huwag nating ibigin ang mundo, ang sanlibutan. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ayan. Isang malinaw po na bagay. Kung mahal natin ang sanlibutan, yung pag-ibig daw po ng Ama wala po sa atin. Ano mas mahalaga sa atin? Yung sanlibutan o yung pag-ibig ng Ama? O yung pag-ibig ng Diyos? Diba? Remember, the world does not care kung anong consequences na mangyayari sa'yo pagka naging worldly ka. Tama? Nag-o-offer lang sa'yo ang mundo. Nag-o-offer lang po sa atin ang mundo. Ito ang sanlibutan. Once po na pinasok natin, ginawa natin, in-apply natin sa buhay natin yan, walang pakialamang sanlibutan kung ano ang epekto sa buhay natin. Kung paano tayo maapektuhan sa ating pamilya. Kung paano maapektuhan sa ating relationship. You see, how many, ako po, magbibigay na ako ng definite na example. You see, how many vloggers sa mga social media ngayon, wala silang pakialam kung anong ipapakita nila. Yung mga challenge na yan. Even if, kahit na wala ng respeto yung kanilang ginagawa, just to be valid. Para lang mapakita na ito ang in, ito ang masaya, ito ang uso. Tama po ba ako? Nasa delikadong panahon na po tayo, mga kapatid. Na unti-unti, yung masama na po ang nagiging standard ng katanggap-tanggap. Amen po ba? Kaya po dapat si Kristiyano maging matalino sa salita ng Diyos. Si Kristiyano dapat maging maingat. Dapat si Kristiyano, nandito pa rin po yung tinatawag natin na conservative, mga conservative Christians. No, meron akong naririnig, kapatid, nasa ano na tayo? Nasa bagong mundo na tayo. May iba na ang uso, iba noon, iba ngayon. Pero mga kapatid, we have to make sure we have to still be conservative sa harap ng Panginoon. Amen? Ang pagiging conservative po, hindi lang sa pananamit. Conservative pati sa pamumuhay, pati sa isip. Amen? Hayaan pa rin natin ang mga tatay ang maging leader. Ang mga nanay ang maging taga-submit. Ang mga anak ay magbigay ng respeto sa kanilang mga magulang. Yun po ang conservative. Hindi po yung nababaliktad. Anak na ang nagiging magulang, magulang na ang nangungupo sa anak, ang anak na ang
kayang magsalita sa magulang ng kung ano-ano, hindi po tama. Amen po ba? We have to understand po, we are under attack. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, we are under attack. We are under attack. Paano po ba kapag under attack ang isang sundalo? Pag ba under attack ang isang sundalo, nakahiga lang siya? Di ba pag under attack ka, alerto ka. Hawak mo na isang data mo para hindi ka maatake, para hindi ka masugatan. Paano ba naghahanda ang Kristiyano sa mga gawa ng sanlibutan? Paano ba tayo nagiging alert? Hello? Parents, mga magulang, paano po ninyo pinoprotektahan ang inyong mga anak sa gawa ng sanlibutan? Hello, mga magulang, paano nyo po pinoprotektahan ang inyong mga anak sa impluwensya ng sanlibutan? Yun po yung tanong ko. Paano po natin pinoprotektahan ang ating pamilya sa sanlibutan? Ano na ang standard nila? Ano na po ang standard natin? Amen? Ito talagang mga Baptist na ito, mga old-fashioned, ano? Mga napag-iiwanan sa uso. Okay lang po yun. Hindi po nakakahiyang maging part ng minority. We are proud to be part of the minority. Hindi man tayo kasama sa ginagawa ng marami, hindi naman ang marami nagsasabi ng tama eh. Tama po ba? Porque ba ginagawa ng marami, tama na? Yung marami bang nagsasabi ng tama? Pag ginagawa ng marami, tama na yon? Hindi po. In fact, dun po sa salita ng Diyos, sa salita po ng Diyos, marami pong may ayaw dito. Tama po? Maraming umaalis sa standard ng salita ng Diyos. But I hope and I pray, meron po tayong commitment ngayon. Kahit nasa minority tayo, we'll stick with the Word of God. Amen po ba? We will stick with the Word of God. Ang salita ng Diyos po, matapat sa atin eh. Tayo po ba matapat po tayo sa salita ng Diyos? Are we faithful to the Word of God? Amen po ba? Ayan, love not the world. Next po. Ayan. Dito po tayo magtatapos kasi dalawa lang po to. Dalawang mahalagang huwag. At yung pangalawang mahalagang huwag, huwag kang magtaka kung magdudusa ka para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag kang magtaka kung magdudusa ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. In fact mga kapatid, I will doubt if you say that you are a Christian and once in your life, hindi mo pa naranasang ma-persecute para sa pangalan ng Panginoong Hesus. I will doubt, magdududa ako, kung sinasabi mo ikay Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, kung kahit minsan sa buhay mo, hindi mo naranasang magdusa para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung hindi mo naranasan na tuyain para sa pangalan ng Panginoong Hesus, I will doubt. Because sabi po ng Bible, sir, next slide, Philippians 1:29, for unto you it is given. Ano po yung binigay sa atin? In the behalf of Christ, ibig sabihin po ng behalf of Christ, kasama. Kuya, may para tong buy one, take one. Pagka binili mo yung isa, kasama yung isa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Amen po ba? No? Not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Hindi lang po na maniwala ka, hindi lang po maligtas ka, kundi parte ng pagiging Kristiyano mo, magsasuffer ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, magsasuffer ka. Alam niyo po, magsasuffer po tayo. Pero yung pagsasuffer po natin, isa po naman ang titiyakin ko sa inyo, hindi po tayo nagsasuffer for a wrong reason. Hindi po tayo nagsasuffer para sa hindi mahalagang bagay. Nagsasuffer po tayo dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Nagsasuffer po tayo para sa pangalan ng Panginoon. Yun lang po, naingatan mo yung patotoo mo, magsasuffer ka na para sa pangalan ng Panginoong Hesus eh. Tama po ba?
Yun lang po na hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid mo, bakit hindi mo to ginagawa? Bakit ito ginagawa mo? Sigurado ako may mga taong tutuya sa iyo eh. Ay, bait naman ni pastor. Pastor na pastor ah. Narinig niyo na po ba yan? Bait ah. Bait-baitan ka pa. Narinig niyo na po ba yan? Para sa pangalan ng Panginoong Hesus, you will suffer for His name's sake. Kaya nga po gusto ko pong maintindihan po natin, we're not only here for the benefit. We're not only here for the benefit. Di ba nung nasharean ka ng salvation, ang daming mga magagandang bagay sinabi sa iyo ng soul winner. Anong sinabi sa iyo ng soul winner? Sabi ng John 3:16, ngayon na tumanggap ka sa Panginoon, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Number 1, sabi ng soul winner sa iyo, sabi po ng John 1 verse 12, sino mang sa kanya sumampalataya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ka ng Diyos. So pangalawa, tinatawag ka na ng Diyos na anak niya. Meron kang right na tawagin ng Diyos na anak niya dahil sumampalataya ka sa Panginoon. Tama po ba? At sa salvation po, maraming mga bagay na nakapaloob. But you see, all of these things na narinig natin, all of these are benefit. Maging anak ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan, lahat pabor. Sinong aayaw? Ayaw ka ba, Ate Ging? Hindi. Puro benefit ang maging Kristiyano eh. Meron kang langit, pag ikay namatay, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos, ikitawagin na anak ng Diyos. Kaso po sabi po ng Philippians 1:29 eh, parte na ikay sumampalataya sa Kanya, you will suffer for His sake. Gusto mo pa rin bang maging Kristiyano? O nandito ka lang for the benefit? Sabi po, merong isang pastor po na nagkwento, sa Amerika daw po, sa kanila, meron pong tinatawag na enlistment. Kung saan, nire-recruit nila yung mga civilian. Alam ko, na-share na to ni Brother Alvin sa preaching niya. Nire-recruit po nila yung mga civilian na magsumali sa army. No? And usually, yung mga tao doon na hindi nagiging successful sa kanilang profession, sila po yung mga taong pumapasok sa army. No? Kasi hindi sila naging successful. And most of them, marami po, hindi ko sinasabing lahat, marami daw po sa kanila, they are there kasi ang ganda ng benefit ng magsundalo. Yung nga yung sinasabi po na G.I. Joe, government issued ng mga Amerikano. Issued yung sapatos mo, issued yung baril mo, issued lahat. May benefit ka from the government pag naging sundalo ka. But marami din ang nagkukwit. Why? Because most ng mga nagpa-enlist, marami po sa mga nagpa-enlist na yon, nung pumasok sila, nasa isip lang nila yung benefit. Nasa isip lang nila yung makukuha. Pero nung doon na sa training, ayoko pala ng hirap. Ayoko pala ng pagdurusa. Ayoko palang magmarcha. Ayoko palang gumapang sa putik. Ayoko palang sigaw-sigawan. Ayoko palang magpakalbo. Ayoko pala. I'm only here for the benefit. I'm not here for the suffering. Si Kristiyano, sabi po ng Bible, we are soldiers of the Lord. Kung sundalo ka ng Panginoon, bakit ka nandito? Para lang ba sa benefit? O para din mag-suffer sa pangalan ng Panginoon? Tingnan niyo po yung next verse. Sabi po ng Panginoon, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, ang servant ay hindi mas mataas sa kanyang amo. Okay? The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Kung hiniya nila ako, kung pinersecute nila ako, ipapersecute nila kayo. Amen? Kung yung ating Panginoong Jesucristo na pinaglilingkuran nung siya'y nasa lupa, siya po'y hiniya. Siya po ay minak ng mga tao. Sino tayo para hindi makaranas nun? Amen po ba? In fact, nung ang Panginoon ay bumalik na sa langit, yung iniwan niya yung apostles, nakita niyo po kung paano nagsimula yung
New Testament church? Kung paano sila nag-start? Puro persecution. Napakapalad nga po natin ngayon dahil sa bansa natin, malaya po tayo. Pero kahit ganun po, meron pa rin tayong nararanasan na persecution. No? Kapatid, ikaw lang ba yung nag-iisa na save sa family mo? Are you the only save sa family mo? Na kapag nag-share ka ng good things, nag-share ka ng Word of God, nakakaranas ka ng persecution? Huwag ka pong mahiya. Huwag ka matakot. Parte ng pagiging Kristiyano natin yan. Amen po ba? Parte po ng pagiging Kristiyano natin yan. Pag ba sa Jollibee, kumakain po tayo, nagpe-pray pa ba tayo? O nahihiya tayo na may makakita sa atin? Sa school ba, pag kami mga taong kasama tayo, nagpe-pray pa ba tayo? Sa trabaho natin, nagpe-pray pa ba tayo? Pag ba may kakwentuhan tayo, sinasama pa natin ang pangalan ng Panginoon? O nahihiya na tayo? Kasi baka tawanan tayong banal-banal. Hello? Kristyano? Nakaka-relate ka po ba? Sana po nakaka-relate ka. Kasi kung hindi natin naranasan mag-suffer para sa pangalan ng Panginoon, ang tanong ko po muna sa inyo, tunay ka bang sumampalataya sa Kanya? Amen po ba? Next slide, sir. Wala na po? Ayan. So, tandaan po natin to, na huwag po tayong matakot or huwag po tayong magulat if we are suffering for the sake of the Lord. Alam ko po, marami po, iba-iba yung situation natin eh. Merong naninindigan sa Panginoon sa pamagitan ng paninindigan sa schedule ng trabaho nila. Di ba? Marami po dito ang may mga gandang offer sa trabaho pero hindi nila kinukuha kasi merong pasok ng araw ng linggo. Kapatid, for that, I salute you. Praise the Lord sa buhay mo. Why? Kasi yun ay isang pagpapakita na ng pagmamahal at pagsunod mo sa Panginoon. Even you suffer, sabihin natin, ang laki ng sana ng sinahod mo kung may araw ng linggo. Pero pinagpalit mo yon para lang maka-attend ka ng church. I praise the Lord for your life. Praise the Lord for your life, kapatid. Di po ba? Merong nanliligaw sa'yo, napakapogi. Artistahin. Mayaman. Kaso walang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Binasted mo. No? Masasabi ko lang, ang ganda mo siguro, kapatid. Hindi po, ang sasabi ko lang, praise the Lord for your life. Praise the Lord for your life. Sigurado po ako, marami sa atin, marami tayong mga sacrifices na ginawa para sa Panginoon. Marami tayong pinili para sa Panginoon. For that, mga kapatid, hindi ko yun kayang ipalitan. Wala akong maisusukli para palitan, pero sigurado ako, sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians, for God is not unfaithful to forget all your labor for His name. Di ba po? For your labor is not in vain. Lahat po ng ating pinagpalit para lamang piliin ng Panginoon ay i-reward ng Panginoon sa piling po niya. Sa piling po ng Panginoon. Yun lang marinig natin sa Panginoon, thou good and faithful servant. Thou good and faithful servant. Kaya mga kapatid, dapat hindi po natin to mabigla, hindi tayo magulat. Kapatid, ganito pala, pag naging Kristiyano, ang dami palang pagsubok, ang dami palang bawal, ang dami palang hindi pwede, ang dami palang dapat gawin, no? May mga ganun no? Meron kang share ng mga tao, pero hindi sila parang hindi nagiging fruitful. Kasi, Brother Lester, hindi ako dyan parang hindi ko kayang mag-commit. Hindi ko kayang mag-commit. Mga kapatid, anumang kinumit natin for the Lord, it's not in vain. It's not in vain. Salamat po sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat at magpasalamat po tayo sa Kanya. Praise God for the Word of God. Everybody, shall we pray? Heavenly Father, salamat po Panginoon sa araw po na ito. Salamat po Ama sa inyong mga salita na tumimo po sa aming mga puso. Salamat po dahil hindi po kayo nagkulang sa amin na paalalahanan kami.
Nasa amin na lang kung paano namin tatanggapin ang iyong mga salita. Thank you, Lord, dahil bagamat kami ay maliit, bagamat kami ay konti, pero sa iyong biyaya, nananatili kami sa iyong salita. Hindi namin ito iiwan, Panginoon. Ano man po ang sabihin ng dyablo, ano man po ang kasinungalingan ng dyablo, ano man po ang ino-offer ng sanlibutan sa amin, hindi po namin iiwan ang iyong salita. Mananatili po kami sa iyong salita hanggang po sa kayo ay bumalik at dumating. Ama, salamat po sa dalawang huwag na binigay niyo sa amin. Ito po nawa ay maging totoo sa aming buhay, sa aming pag-uwi mamaya, sa aming pagpunta sa aming mga relationship, sa aming mga trabaho, sa aming mga personal na buhay. Lord, help us. Huwag naming paghiwalayin yung mga bagay na pinagsama ninyo. At huwag naming pagsamahin ang mga bagay na pinaghihiwalay ninyo. Tulungan nyo kami na manatili sa kung saan nyo po kami gustong manatili. At tulungan nyo kami na humiwalay sa mga bagay na kung saan po ninyo gustong kaming humiwalay. Lord, salamat din po dahil pinaunawa nyo sa amin ng buhay mananampalataya ay hindi po puro benefit. Hindi po puro masasarap, hindi po puro pangako ang aming tinatanggap sa aming pananampalataya. Dadating ang panahon na mayroon pong magpa-persecute sa amin. Dadating ang panahon, mayroong mga tao na pagtatawanan kami sa aming pananampalataya. May mga tao na tatawagin kaming old-fashioned. May mga taong dudustahin kami dahil sa aming pananampalataya. May mga taong pagtatawanan kami dahil sa aming ginagawa para sa iyo. May mga taong hindi kami maiintindihan. Pero salamat na lamang, Panginoon, ikaw ang comfort namin. Hindi man nila kami maintindihan, pero alam namin, ginagawa namin ang iyong kalooban. Panginoon, sino man po sa amin ngayon ay merong commitment, merong naging realization sa amin pong ginawa at napakinggan po namin salita. Lord, ikaw ang mag-convict sa kanilang puso na lumapit dito sa altar upang mag-commit once sa inyo, Panginoon. Ikaw ang mag-convict sa kanilang puso na lumapit sa altar upang lumuhod, manalangin, Panginoon, na mag-commit sa iyo. Kapatid, kinausap ka ba ng Lord? Meron ka bang gustong i-commit sa Lord? Na nais mong i-commit mga bagay na pinag-isa ka ng Panginoon na gusto mong manatili at huwag humiwalay? You come forward. Meron bang mga bagay na nahihirapan ka na hanggang ngayon nakatali ka sa mga gawa ng kaaway, sa mga gawa ng sanlibutan? Meron ka bang wrong relationship ngayon na nagsasuffer ka? Na gusto mo nang tuldukan, gusto mong putulin? Ang mga maling kaibigan, maling impluensya? Kapatid, humingi ka ng lakas ngayon sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, Lord. Putulin niyo po yung mga kadenang nagbibigkis sa akin. Palayain niyo po ako sa mga bagay po, Panginoon, na tinatali ako. Tulungan mo ako, Lord, hindi ko po kaya. Kapatid, hindi talaga natin kaya kung wala ang Panginoon. Tinatali ka ba ngayon ng pride, kapatid? Meron ka bang tao na hindi mo kayang patawarin? O hindi mo kayang humingi ng tawad? You come forward sa Lord. Lord, tulungan mo ako. I want to ask ng strength sa iyo. Mapagtagumpayan ko yung bagay na ito. Shall we come to the Lord in prayer? Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Na itong mga bagay po na ito, Lord, ay napakahalaga sa iyong harapan. Huwag po naming mamiss itong mga huwag sa iyong salita. Help us, Lord, that we remain to your word. Ito ang beat of the drum ng aming marcha, ng aming buhay. Ito ang saligan ng aming pananampalataya. Ito ang saligan ng buhay namin, ang iyong makapangyarihang salita. Salamat po. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga gumapos po sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na minahal namin at nagnanatili po sa aming buhay. Palayain niyo po kami sa umaga po na ito. Ang lahat po ng ito, Lord, ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.